Nagpapatuloy ang sesyon ng confirmation hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makiki-update po tayo sa sitwasyon doon at live mula sa The Hague, Netherlands. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 anchor Angela Lagunsad Castro. Angela, may iba pa bang inilatag ang Duterte team? Yes, Julius, patuloy nga ang nangyayari ang paglatag o ang submission on the merits of the case ng depensa no sa pangunguna ni Attorney Kaufman no diyan sa ICC at binanatan nga at tinibag din ni Kaufman ang crime against humanity allegation laban kay Duterte. Dahil dito naman sabi nga niya buong civilian population ang tinatarget ng mga kampanya ng gobyerno kundi ang mga tinuturing na hinihinalang kriminal at drug pushers. Dito in-emphasize niya no na hindi yung kasi sabi niya napakarami ng bumoto kay Pangulong Rodrigo Duterte, so it's impossible for him na kasama yung buong population na tina-target niya dito sa usapin ng war on drugs. Napakaliit din daw ng bilang ng mga napatay kumpara sa libo-libo mga lehitimong na aresto. At dito din sinabi ni Kaufman hindi daw maituturing na widespread ang siyam na insidente ng pagpatay sa Davao at hindi rin daw napatunayan ang alegasyon ng umunay mass grave sa isang quarry sa lungsod. At sa katunayan, tanging reference lang nga daw no sa mass grave ay ang pahayag ni De Lima sa pagkakadiskubre ng ilang human remains na posibleng World War XI Japanese soldier pa. So wala daw talagang katibayan ng prosekusyon na itong mga bangkay na ito na maaring nakita ay galing daw doon sa mga napatay dito sa allegedly war on drugs. Doon din daw sa in-explain ni Kaufman, Julius, yung tokhang. Kasi 'di ba ito yung isa sa mga ipinresenta ng prosecution yesterday kasama nga doon sa kanilang mga alegasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi ni Kaufman, tokhang means knock and plead. And yun daw yung legitimate police strategy ng PNP at that time. Pero ang citation ng prosecution ay tokhang, ibig sabihin doon ay criminal modus operandi na completely taken out of context. So far yung pa lang yung mga nangyayari dito sa loob ng pre-trial chamber, kasalukuyan nga no, ongoing pa rin yung mga pagpepresenta o submission on the merits of the case. Malalaman natin ang resulta ng confirmation of charges within 60 days. Tomorrow, Julius, as I've said earlier, magkakaroon ng closing statements sa pagitan ng pagitan ng prosecution, depensa at maging ng biktima through the legal counsel. Antabayan natin yung magiging tagisan nila paano nila makukumbinse ang pre-trial chamber na una mag-proceed ito sa kaso o pangalawa on the other side of the fence ay wag matuloy ang kaso. At bukas din nakatakda ang review ng detention facility ni Pangulong Rodrigo Duterte. At yun muna ang latest dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa inyo dyan, Julius. Maraming salamat, Angela Lagunsad Castro. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.